Happy Mother's Day. Batiin mo nga yung siyempre, yung babae. May makita kayong babae na nanay na o yung malapit na maging nanay. Yung malayo pang maging nanay, wag mo na. Baka bilisan niya yan. Tayong lahat merong nanay, di ba? Kahit ilang segundo lang, baka pwede mong alalahanin yung nanay mo. Sa oras na to, salamat sa Diyos, sa mga nanay natin, di ba? At dahil sa kanila, hindi sila perpekto, pero kung ano tayo ngayon, malaking reason ang nanay natin. Ano man yung klaseng nanay meron tayo, salamat sa Panginoon. So sa Exodus 12, 2012, sabahan nyo nga ako, ito yung gusto mong magtagumpay, gusto mong umaba ng buhay, gusto mong maging masaya, ito yung nasa 10 Commandments, remember? Ito yung walang shortcut po. Pag hindi mo ginawa ito, magiging miserabling buhay mo. Sabay-sabay nating basahin. Exodus 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ina, at sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Yan po yung susi na kailangan nating alalahanin araw-araw. Patuloy tayo sa Book of Acts at nakaraang linggo, ito napag-usapan natin yung maka-Diyos na tagumpay. With God, sigurado yung tagumpay. Sa tao kasi magtatagumpay ka, pero pag walang Diyos doon, hindi yun stable. Pwedeng mawala anytime. Nakita natin yung para magtagumpay ka, yung marunong kang makisama, yung meron kang malasakit, at merong para kang peacemaker, mahilig ka makipagkasundo o madali sa yung pagkipagkasundo, at of course yung pagpapasakop. Kung hindi mo kaya magpasakop dito sa mga tao sa lupa, parang imposibleng kaya mo magpasakop sa Diyos, tama? So ito yung para magtagumpay tayo. At ngayong umaga, ito na yung we are ambassadors of Christ, naririnig na natin to, di ba? Yung kinatawan ni Kristo. So kung anong makikita sa iyo, anong maririnig sa iyo, kung Kristiyano ka, you are representing Christ, kaya napaka-importante. Yung kilos mo, yung salita mo, yung gawa mo, asahan mo, o parati mong i-practice, isipin mo, you are representing Christ, ambassador ka ng Panginoong Hesus. Kaya napaka-importante ng role ng bawat isa sa atin. So basahin natin sa Acts 21, verses 27 hanggang 40. Medyo mahaba ito, kaya bantayan mo yung katabi mo. Oo, medyo kalakalabitin mo. Huwag mo naman sasampalin, kalakalabit lang. Yung kalabit na may pagmamala, kasi medyo mahaba ito. Hindi pwede po kasing iksiyan. Kahapon ko pa gustong iksiyan, kaya lang parang ako naman ang pagalitan ng Diyos pag iniksiyan ko. So 21 verses 27 hanggang 40, tayo po tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin. Nang matatapos na ang takdang pitong araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ang mga tao. Mga kababayan, tulungan ninyo kami, sigaw nila. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat, saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templong ito. Bukod pa dyan, nagsama siya ng mga hentil sa loob ng templo at nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lunsod si Tropimo na taga-Epeso. Inakala nila sinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lunsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalita ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbugbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at pinagapos ng 2 talikala. Sino ang taong ito? Anong kanyang ginawa? Tanong niya. Iba-iba ang sinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo ay binuhat na ng mga kawal sapagkat naging maras na ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno, "Mari ko po ba kayong makausap?"
Marunong ka pala magsalita ng wikang Grego, tugon ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghimagsik at namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilang. Sumagot si Pablo, ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia, at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenyas sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. At iniwan mo po sa amin ang iyong salita kung saan nakikita mo po yung pangangailangan po namin. Kailangan po namin ng salita mo. Sabi nga po, ito yung katotohanan. Ikaw po yung salitang ito. Ikaw po yung pinanggagalingan ng kagalakan, ng karunungan. Lahat po ng kailangan namin, lalo na dito ngayon sa panahon namin sa mundong ito. Samahan mo po kami, Panginoon, mamagitan ka po. Huwag mo pong hayaan na hindi po namin marinig ang inihanda mong salita sa bawat isa po sa amin. Magtulungan po kami bilang pamilya. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po. So, Ambassador of the Philippines in Israel, ito yun, di ba? Nawala yung pangalan. And then si Ambassador, ang role niya, para hindi lang tulungan yung mga Pilipino sa Israel, kundi nire-represent niya ang Pilipinas. Depende sa ambassador na yan kung ano yung klaseng ugali niya, etiquettes niya, yung pananamit niya. Ito yung parang impression ng mga nandun tungkol sa Pilipinas. So tayo bilang Kristiyano, the same. Kung alam ng mga tao, kamag-anak mo na Kristiyano ko, anong nakikita nila sa iyo? Anong naririnig nila sa iyo? Ito yung napaka-importante po na alalahanin natin, conscious tayo na we are ambassadors of Christ. Ambassador of Jesus o sugo ng kinatawan ni Jesus. Remember kung paano siya paniniwala ng mga tao kung siya'y bilanggo. Pero natatanda yung salita niya, sabi niya, bilanggo ako dahil sa Panginoong Jesus at bilanggo ako dahil sa inyo mga hentil, sa atin, kahit siya ay isang Hudyo. So para sana, anong application natin dito? Ako sana ipamuhay ko araw-araw na bilanggo ako ng pagiging Kristiyano ko. Pag Kristiyano ako, may mga boundaries May mga boundaries na hindi ko dapat gawin kasi I am representing Jesus Christ. Ephesians 3:1, sabayan niyo ako. Dahil dito akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hentil. Sino mga hentil? Tayo. Na kung bakit galit sa mga Hudyo sa atin, ang tingin nila sa atin marumi. Bakit ang tingin nila marumi sa atin? Kumakain tayo ng mga pagkaing marurumi like baboy, yung mga isdang walang palikpik, yung mga ganun ba? Kina-classify nilang na marumi yon. Tapos sa panahon nila, ito yung sinagoga nila. Kung anak ka sa labas, hindi ka pwedeng pumasok dito kasi madudumihan itong templo ng Panginoon. Ganun sila kay stricto. Kaya sa mga hentil na ito yung tingin nila marumi. Statistics present statistic, more than 80% ng Pilipino are dysfunction. More than 80% ng mga kabataan sa generation na ngayon ay hindi kasal yung magulang o may mga kapatid sila sa ibang nanay, sa ibang tatay. So this is the reality na kailangan talaga natin ng Panginoon para matigil ito. Matigil ito na hindi pinagbabawalan mag-asawa, mag-anak, pero merong kaayusan because God is a God of order. Kaya sabi niya, magpabilanggo rin tayo sa Panginoong Yesus. Dakilang tao, ito yung apat na katangian niyan, may malakas siyang paniniwala, of course, hindi lang sa sarili, kundi sa Panginoong Yesus. And then meron siyang lakas ng loob. Na kahit masasaktan, kailangan mong sabihin. Parang ako, I have to be responsible. Na alam ko kung minsan, pagkatapos mamaya, meron na magme-message sa akin. Alam mo mga message na sana love letter, pero hindi. Mga message na pangit na salita. Pero kailangan ko ng lakas ng loob para sabihin yung katotohanan. And then, mababang kalooban. Na kahit ganito nila ako, alam ko yung meron man sa inyo nandito, hindi ko kayo sinagot ng pabarang kahit sa messenger. Kahit na anong minura nyo sa akin, hindi ako gumanti. Kasi pinapractice ko ito. Na sabi ko, hindi naman ako nire-reject. Ang Panginoon Jesus ang nire-reject. Kasi sinabi ko, salita naman ng Panginoon. Then, yung katapangan. Hindi katapangan para makipagsuntukan ako sa inyo.
Hindi ganun katapangan. Katapangan na kahit nadi-discourage ako, magpapatuloy pa rin ako. Kahit may karamdaman ako, magpapatuloy ako para sa Panginoong Yesus. Hanggat kaya ko. Ito yung katapangan na sinasabi niya. And then yung Christian Jews, meron silang transition eh. Tinanong kanina ni Christian, tungkol sa Christian Jews, si Christian, yun. Si Christian, sabi niya kanina, Pastor, ano po yung transition na to? Sabi niya sa Bible study nila kanina. Ito yung si Pablo, di ba? Hudyo siya, naging Kristiyano na siya, pero hindi pa siya makawala dun sa nakaugalian ba? Kasi it's a process yun eh. So meron pa siyang panata. Ano yung panata niya? May ginawang Diyos sa kanya. So bilang pasasalamat niya, nangako siya sa Diyos na hindi siya iinom ng anumang merong alcohol, hindi siya magpapagupit ng buhok, hindi sinabi kung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi sinabi. Pero habang may panata siya, hindi siya magpapagupit ng buhok, tapos ihiwalay niya ang sarili niya sa mga tao para makapamuhay siya ng may kabanalan. At pag natapos yung panata niyang iyon, nasa transition siya, remember? Pagiging Hudyo, pagiging Kristiyano. And then, ahitan niya lahat ng buhok na yon. Ahitan talaga niya, and ilalagay niya siyempre sa supot, pupunta siya sa Jerusalem. Ititsyempo niya sa pista ng Pentecostes. At sa oras na paghahandog nilang handog na susunugin para sa pambayad ng kasalanan, isasama niya doon yung buhok niya. So ito yung transition. Nasa atin, meron ito eh. Sa mundo, tinatawag niya ng parang kumisan kahawig doon sa New Year's resolution. Pero sa Kristiyano, meron yung hindi muna ako magsa-cellphone ng ganito katagal para yung oras ko ginagamit ko sa cellphone, gagamitin ko sa Panginoon. Hindi muna ako kakain ng manok. Kundi yung 1 day old lang pwedeng manok. Parang ganon. Meron kang vow, meron kang panata na ganon. So itong transition, sa atin, halos lahat siguro, sino yung galing sa Catholicism? Dating Katoliko, kasama ako doon. So di ba nararanasan natin yung transition, di ba? Na nakaugalian ko, kapag nakasakay ako sa jeep, may nakita ko simbahan, magsa-sign of the cross ako, di ba? So kahit na Kristiyano na ako, may nakita kong simbahan, nagsa-sign of the cross ako. At dito, makikita mo mga tao dyan. Di ba may cross tayo sa taas? Makikita mo dyan, mga dumadaan dyan. Hindi naman taga rito sa atin. Hindi dumadaan dyan, tapos makikita mo nagsa-sign of the cross, di ba? Which is good. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, di ba? Naalala mo ang Panginoon. So may transition tayo lahat. It's okay. Kaya kung may kaibigan ka, kasama ka rito, medyo ang tagal niyang mag-grow, baby Christian pa rin siya, maging graceful tayo. Ibig sabihin, intindihan mo siya, dumadaan siya sa transition period. And then yung pagtatanggol ni Pablo, dito natin makikita. Yung, di ba sabi niya, yung buhay niya wala na. Ang Kristiyano, yung buhay ko wala na eh. Ang buhay ko, inihandog ko na sa Panginoon, di ba? So kahit anong gawin mo sa akin, baliwala yon. Pero, kapag may ginawa ka sa Diyos ko, lagot ka sa akin. Ito yung pinapamuhay ni Pablo din. So pagtatanggol ni Pablo, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mission niya sa Panginoong Jesus. So una yung kaguluhan nila, di ba? Sabi niya, nang matatapos na ang takdang 7 araw, si Pablo ay nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ang mga tao. Yung riot ba, na para lang marami, kasi pag marami, para mag-create sila ng chaos talaga. And then, yung pag nabasa mo yung Asia dito, ito yung mga usually, Ephesus, Laodicea, Philadelphia, Thyatira, and then Smyrna. Makikita mo yan sa Revelation chapter 3 and chapter 4. And then 28, mga kababayan, tulungan ninyo kami, sigaw nila. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat, saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises at laban sa templong ito. Ito yung paratang nila sa kanya, na lumalaban siya sa Israel, laban sa kautusan ng mga Hudyo, at laban sa templo. Kasi yung templo nga, pag may nagsama ka ng hentil doon, madidefile yon. So iyon ay ayaw nila. Dapat kamukha nila Hudyo, ito yung papasok doon. And then bukod pa dyan, sabi niya, nagsama pa siya ng mga hentil sa loob ng templo at nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. So tayong mga hentil, tingin nila marumi, pag pumasok ka doon, nadudumihan yung temple nila. And then sa pistang yon, mga 2 million ang taong nandun. Kasi ito yung once a year nilang sinaselebrate na pista. Lahat ng mga malalayong lugar pupunta, may mga 1 week na nagtatravel. Siyempre, wala pang tren,
Wala pang mga bus, wala pang usually naglalakad yung iba, yung mga ganun lang. So imagine mo, 1 month ka magta-travel para mag-attend ka lang ng pista. Kaya lang yung piyesta nila, hindi lang 1 day. 1 week yan nagraran ng mahabang araw yan. Tsaka maraming pagkain talaga ang nagpapakain ng hari talaga. So 2 million people na nandun, and then itong piyesta nila, itong Pentecostes, remember yung Pente, 50. So itong 50 days after ng another piyesta nila. And then, just to Christianity, ito yung pinakakagulan hanggang ngayon. Kung bakit nagagalit ang mga Hudyo sa kamukha nila Hudyo na naging Kristiyano. Kasi nung dumating sa atin ang kaligtasan sa ating mga Gentiles, ginawang simple. Ano sabi niya? Maniwala ka lang kay Jesus, ikaw ay maliligtas. Ikaw na Hudyo, buong buhay mo, kailangan mong sundin yung, hindi lang yung 10 Commandments, kailangan mo sundin yung 613 ang mga utos. Ang dami, yung mga Torah, Tobit, ang dami na lang sinusunod na yon. And then darating sa iyo, natingin sa iyo, marumi. Bakit sa iyo? Maniwala ka lang, ligtas ka na, sa akin, ang hirap. So hanggang ngayon, meron silang ganong klaseng misunderstanding, yung from Jews to Christianity. And then 29. Ganun nga ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Tropimo na taga-Epeso. At sa Hentil yan, di ba? Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Inakala, hindi naman sila sure nandun siya sa templo, pero inaccuse na ni Pablo. Nakita mo, kahit ngayon ito yun, yung alam mo yung mga assuming, tsaka yung mga sa barbero nga, yung mga kwentong barbero, kuminsan di naman totoo eh. At lalo na, ang dami mong naisip, di ba? Ang bilis kasi nito eh. Alam mo bang sa studies nila, hindi pa baba ng 90% ng inisip natin hindi totoo. Kasi nag-assume ka ng mga bagay, later on, di naman pala totoo. Pero nag-suffer ka na, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat ka sa ganon. Then 30, nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas ng templo at agad isinara ang pinto. Na hindi man nila alam natin na lahat ng accusation sa kanya ay hindi totoo. Pero sa kanila, nakonvince sila yung maraming tao na totoo yun. And then nakita mo yung pag-atake sa kanya, pag-aresto at pagtanggol. Ang gusto kong i-stress today, alam na natin yung pag-aresto, marami parang ginawa kay Jesus, almost the same eh. Di ba, remember, sabi, patayin niyan si Jesus, the same eh, di ba? Ipako yan sa krus, the same eh. Kasi, ikaw din, maniwala ka kay Jesus, sumunod ka, ayusin mo yung buhay mo, papayag ba ang demonyo? Hindi. Bago tayo naging Kristiyano, anong relationship natin sa demonyo? Best friend natin siya, di ba? Sinusunod natin siya pinaglilingkuran natin. Kaya sabi ng Diyos, yung inaalay mo sa mga Diyos, inaalay mo sa demonyo yan. Parang ganon. Yung pinaglilingkod mo sa false religion na yan, pinaglilingkuran mo yan, demonyo. Malinaw, di ba? Malinaw yun. Kaya sabi niya, ito yun eh. Alam natin na yung pagtatanggol niya ni Pablo, makikita natin today, alam niya kasinungalingan yon. Alam niya hindi totoo yun. Pero hindi yun ang ipinaglaban niya. Hindi niya sinabing, hindi po guilty, hindi ko ginawa yan. Pexman, hindi niya ginawa yung ganon. Ang pinagtatanggol niya, yung mission niya sa Panginoong Yesus. Kasi bakit? Mahal niya yung mga tao na alam niya, pag namatay sila, hindi sila nakabalik kay Jesus, sila'y pupunta ng impyerno. The same sana sa atin. Kung Kristiyano ka, alam mo yung kapatid mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, best friend mo, kaklase mo, alam mo na hindi pa sila ligtas. So magkaroon tayo ng ganong klaseng puso. Ipaglalaban ko yon, ipagtatanggol ko yung katotohanan na kailangan mo ang Panginoong Yesus. Pag hindi ka naniwala, kahit na magalit sa akin, pupunta ka ng impyerno. Ganun lang kasimple. Kasi hindi pwedeng kasama mo si Taning sa heaven. Hindi pwedeng ibang daan. Si Jesus lang ang daan. Siya lang ang sabi niya, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Alam nating lahat yun, mga aros Kristiyano. And then makita natin, balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ang mga sundalo na nagkakulo sa buong Jerusalem. Ito yung mga Roman soldiers. At dito makita mo yung mga pinunong yan. Pag pinuno na yan,
Sabi ng Bible, tens of thousands Tens of thousands na Roman soldiers. Di ba kapag nakikita, mababasa mo sa Bible, marinig mo lang yung mga yapak ng kabayo, para talaga matatakot ka kasi madami. Kapag narinig mo yung madaming kabayong tumatakbo, talagang matatakot ka talaga. So ito yung mga sundalo na balitaan nila itong gulo. Bakit nabalitaan nila? Dito makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Magkulong ka sa bahay mo, may problema ka, walang nakakaalam. Pagmasdan mo, may gagawin ng Diyos. Tama? At alam ko, nararanasan natin yon, hindi lang natin pinapansin. Kasi alam ng Diyos. Bago mo pa sabihin, alam niya. At kahit hindi ko kumikibo, alam niya. Kung kailangan mo ng tulong, hindi mo kailangan manalangin kuminsan, ipapadala niya yung tulong. Ganong kabait ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroon ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga taong pagbugbog kay Pablo. So ito yung authority na kahit na masamang tao yan, magsasubmit sa authority, katulad ng demonyo. Sabi nila Lito, tsaka meron daw walang taga third floor dito, no? Meron taga third floor na, merong bodega dyan, may naririnig daw ng boses, di ba? So sabi ko sa kanila, tanungin nyo kung anong lalabas sa loto. Para hindi kayo matakot. So sabi niya, meron kasing authority. If you know Jesus, you are authority over the bad spirit. Amen? Hindi ka kaya. Kung meron kang Holy Spirit sa puso mo, hindi nga makalapit sa iyo yung aswang Hindi nga makalapit sa iyo yung mga masasamang espiritu because you have God into your heart. Paano ka magkakaroon ng Holy Spirit sa puso mo? Ito nga, maniwala ka lang sa sinabi ni Jesus. Gusto mo pumunta ng langit? Walang other way. Ako lang, sabi ni Jesus, maniwala ka sa akin. Anong dapat kong paniwalaan sa iyo? Sabi mo kay Jesus. Kaya ako pinako dyan, wala naman akong kasalanan Pero bayaran ng kasalanan mo. At pag naniwala ka doon, titira ako sa puso mo. Sino pwedeng lumaban sa iyo? Walang pwedeng lumaban sa iyo. At sabi niya, walang hiwalayan. Kaya nga sa atin, pinaniwalaan natin, once saved is always saved. Binabatikos tayo. At ito yung tinuturo ko talaga. Pag ligtas ka talaga, genuine na tumira dyan ang Holy Spirit sa puso mo, kasi nakita ng Diyos yung kapakumbabaan, walang pagbabago, magkakasala ko pero hindi ako iwanan nun. Ito yung sasabihin nyo sa mga nagdidebate, mali tinuturo ng pastor niya, once saved is always saved. Totoo po yun. Kasi ang Diyos natin hindi pa bago-bagong isip. Nung alam niyang naniwala ka sa Kanya, nagkakasala ka pa rin. Pero hindi mawawala yung kaligtasan mo. Hindi yun, nagkasala ka ngayon. Holy Spirit, labas ka na sa puso niyan. Hindi po ganun ang ating Panginoon. Kaya sabi niyan, under authority yan at alam mo, ikaw, you have the authority. 33, lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at pinagapos ang dalawang tanikala. Sinong taong ito? Anong kanyang gawa? Tanong niya. Remember yung propesya nila? Kaya ayos siyang pumunta ng Jerusalem. Kinuha yung parang belt niya and then tinali sa kanya, sa paa niya. Sabi niya, ito yung gagawin sa taong may-ari nitong belt na to. That is Pablo, di ba? Kaya sabi niya, huwag ka na lang pumunta doon. Pero sabi ni Pablo, hindi lang, kahit ikulong ako, kahit patayin pa ako, susunod ako sa pinagagawa ng aking Panginoong Yesus. Kasi alam niya sino sa atin na hindi mamamatay? Wala, di ba? So, kung mamamatay din ako habang buhay ko, ibibigay ko na yung isasama ko sa buhay ko, ang Panginoon, tama? Mamamatay din naman ako kahit anong gawin ko. Gusto mo, huwag kang lumabas ng bahay. Akala mo ba, di ka mamamatay pag di lumabas ng bahay? Mamamatay ka pa rin. So, itong buhay ko, balanse. Gawin ko yung gusto ko para maging masaya ako, pero ingat lang ako. And then, isama ko sa Diyos sa buhay ko, sa lahat ng antas ng buhay ko. Ito yung magandang buhay, di ba? Kasi kung kasama ko siya, pupunta ako sa lugar na masama. Alam kong kasama ko si Jesus, pupunta ka ba? Hindi, mamiiyak ka. Kanta-kanta ka pa. Sabi mo, Jesus, walk beside me. Tapos pupunta ka doon sa masamang lugar. Hindi mo gagawin yon consciously, di ba? Kasi alam mo na ang Diyos natin. And then yung propeta si Agabus, siya nagsabi na, yan, huwag ka na pupunta ng Jerusalem, sabi niya. And then 34, iba-iba ang sinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari. Kaya pinadala siya ni Pablo sa himpilan. Gawa ng Diyos. Siya, nakikita nyo, proteksyonan si Pablo kasi hindi patapos ang mission niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, may mission ka pa. Ipipreserve ka ng Diyos.
O paniwalaan niyo po yun. Paniwalaan niyo po yun. Kahit anong sabi ng doktor na ano na lang po, 3 buwan na lang po yung buhay mo natitira kasi masyado pong aggressive yung virus na nakuha mo, huwag niyo pong paniwalaan yon. Ang Diyos ang may hawak nun. At kung meron ka pang mission, yung proteksyonan ka ng Diyos, pahabayin. Pero kung alam niyang hindi ka susunod, pampagulo ka lang ba? Parang, baka kunin ka niya kaagad, di ba? Parang mabawasan nga yung nahihirapan sila sa iyo eh. O dito nga lang. Pero ligtas ka pa, kung naniwala ka, ligtas ka, nasa langit ka na. Kaya lang, kung nasa langit ka, nakikita mo kami. Kumakain pa kami ng pakpak ng manok, ikaw wala. Wala nandun. So mamimiss mo pa rin yun. And then sabi niya, 35-36, pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging maras na mga tao na sumunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. So para iligtas siya, talagang dikit-dikit na yung mga tao eh. Binuhat na lang ganyan para may lagas. Pero kami ng Diyos to eh. Kaya kung minsan may mga nakukulong natin sa atin na sabi ng nanay, nadamay lang po yung anak ko, hindi naman talaga siya kasama. Kung minsan maiisip mo, bakit nga naman siya nakulong, wala siyang kasalanan? Kung minsan, protection ng Diyos sa anak mo yon. Next time, hindi lang siya nasama sa kaso, baka nasama siyang pinatay yung anak mo. So makikita mo yung kamay ng Diyos. Hindi natin naintindihan, pero in every situation, sana maisip mo na merong Diyos. Panginoon, kung di mo po naintindihan to, alam ko po mabuting Diyos ka, mabuti pa rin yung layunin mo, kahit hindi ko po alam. Yung ganong klaseng pagtitiwala sa Panginoon. And then humility, ito yung sanang matandaan natin, isinuko lahat sa Diyos. Ano sinuko lahat sa Diyos? Normal kang namumuhay, pero dahil ang ginagawa mo para sa Diyos, kung ano man yung tagumpay mo, sa Kanya mo binibigay. Hindi para sa iyo, hindi para sumikat ka. Ito yung sinasabi niya, Panginoon, anong pang ginagawa ko para sa iyo po ito? Kahit nagwalis ka lang, nagluto ka lang ng pagkain, para sa iyo po ito, Panginoon. So pag sinabi nilang masarap, ang sarap ng luto mo, 3 araw na ako nung last week, di pa rin ako makatulog. Oo. Kasi sobrang sarap. Nag-LBM ata ako para parang ganun. So ibig sabihin nito, yung ginagawa mo para sa Diyos 'yon. Para sa Diyos 'yon. Believe me, hindi ka magiging mayabang, hindi ka magiging proud. Kasi alam mo lahat ng ginagawa mo para sa Diyos. And then kung nagbunga man itong maganda, you give to God the glory, di ba? Ito yung gusto niya. Dito siya natutuwa. Anong natuwa siya? Lalo kanyang i-bless, lalo pa. And then isinuko lahat sa mga pinuno ng hinirang ng Diyos. Ang gobyerno natin, meron tayong crisis, government crisis, di ba? Kasi sa mga pinuno natin, hindi mo maiwasan mawalan ka ng tiwala. Pero ang mandate ng Panginoon sa atin, magpasakop pa rin tayo sa kanila. Hindi natin susundin yung gagayahin yung masama nilang ginawa, pero responsibility na natin, i-suportahan natin sila. Responsibility natin, ipanalangin natin sila at makakaraos din tayo dito. At ipanalangin natin, it's either na Panginoon, baguhin mo po sila o kunin mo na sila. Di ba, hindi kasi di ba ganun ng Diyos eh. Kung pabigat ka niya, you will be responsible, di ba? Kung ang tao nagkakasala dahil sa iyo, you will be responsible. So karapatan ko siguro na, Panginoon, baguhin mo siya o palitan mo siya. Palitan mo siya, hindi siya dapat sa posisyon na yan. Siguro ilagay mo siya doon sa yung sa post office, meron ba yung taga-dikit na selyo? Wala siya mga kurado. Sa post office, di ba, yung mga ganon, di ba? So marami pero huwag mong kakalimutan yung responsibility mo. Natandaan, ang Diyos ang naghirang sa kanila pa rin. At kung binigyan man tayo ng leader na masama, baka dahil may kinalaman sa atin. Baka masamang mamamayan din tayo. And then, pangatlo, isuko lahat sa plano ng Diyos. Yan po yung medyo mahirap. Kung minsan, hindi maganda yung dinadanas mo. Pero sa kabila ng dinadanas mo, ano pa rin yun? Patuloy ka pa rin. Hindi ka nagagalit sa Diyos. Hindi ka nagtatampo sa Diyos. Hindi mo kinu-question yung Diyos. Pwede kang magtanong, pero iba yung kinu-question mo ang Diyos. Na bakit anong klaseng Diyos ka, bakit mo ko hinayaan dumanas ng ganito? You are questioning God, no. Pwede kang magtanong, Panginoon, meron ka pa bang
gustong ayusin sa akin kung bakit po ako nahihirapan. It's a different thing. Ha? So you can question God, you can ask question kay God, but never question God. Kasi magkakasala po tayo doon. And then, yung pagtanggol ni Pablo, ito na yung nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno, mari po ba, ko po ba kayong makausap? Marunong ka pala magsalita ng wikang Grego, tugon nilang pinuno. Doon na lang, di niya kilala si Pablo eh. Naririnig nila pero hindi nila, wala silang specific information about about Pablo. Kaya nung magsalita siya ng wikang yon, na Hellenista pala siya, Hudyo siya, pero meron siyang nagsasalisa ng Grego, nagulat sila. Na itong taong ito hindi basta-basta. Na hindi nila, wala silang respeto, pero hindi basta-basta. Ito yung pagtatanggol niya. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa pag-iimagsik, namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilang. Kasi nung may karoon ng riot, akala nila, may ginawang masama itong taong to. Walang pinag-iba kay Jesus, di ba? Wala silang makitang kasalanan kay Jesus, but the same. Hinusgahan si Jesus ng kamatayan. And then, sumagot si Pablo, ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia, at mamamayan ng kilalang lungsod na yon. Itong Tarso, Cilicia na yan, is a major key cities. Ibig sabihin, progressive na cities, at sabihin natin sa generation natin, yung ano nila, yung education system nila, baka siguro 1% lang yung hindi professional. So matatalino, mayayaman, magagaling, so doon siya galing. At ipinakuisap ko sa inyo, sabi ni Pablo, na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Nakita niyo pagtatanggol niya? Hindi sa sarili niya. Di ba? Ako'y taga-Cilicia. Ang angkang ko ito, matalino ako, graduate ako ng ganito, professional ako, tapos paparatangan niyo akong ganyan. Hantayin niyo abogado ko, di ba? Parang ganon. Pero wala kang makitang ganon. Tama? Wala kang makitang ganon. Ang pakiusap lang niya, sabi niya, makapagsalita ako sa mga tao. Bakit? Tayo alam na natin, di ba? Kasi para ipahayag si Jesus doon. Yun eh. This is an opportunity, a bad situation, pero gagamitin niya ito para sa positibong opportunity, para mapakausap niya yung mga tao, may share sa kanila si Jesus. And then pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenyas sa mga tao. Sabi ng mga komentary, not less than 30,000 yung auditorium na yon. Tanungin mo sarili mo, paano maririnig yung boses ni Pablo na ganong karaming tao? Tapos open air, ito close pa nga tayo kaya medyo tahimik, tama? Kasi nababar yung noise from outside. Yun open air na yun. Doon mo maiisip, may kinalaman ng Diyos. Tama? Paano maririnig ng ganong klaseng tao? Kahit pumunta ka ngayon, di ba, pag nag-tourist ka, makikita mo yung mga ruins na yan, maiisip mo paano sila nag-meeting dito? Wala man silang microphone. Wala silang mga speakers. At doon maiisip, kung Kristiyano ka, tama, walang nangyayari na wala doon ng Diyos. Masama man, pangit man, maganda man, hindi maganda, magkaroon ka ng conclusion, there must be God. Merong kinalaman ng Diyos ito. May kinalaman. At ito sabi niya, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. Ito yung common language. Pag sinabi mong Hebreo, take note sa mga nag-aral ng Bible, pag sinasabing Hebreo, Aramaic yan. Pag nakita mo yung Hebreo, yung common language nila in actual is Aramaic. Aramaic talaga yung language na common language na ginagamit nila. And then sa sitwasyong hindi maganda, ito yung tanggapin, sabayan niyo ako, tanggapin na galing ito sa Diyos at gamitin bilang pagkakataon. So ano mang masama mong sitwasyon, manalangin ka, God, napakasama ng sitwasyon ko ngayon. Paano ko po pwedeng gamitin to? Believe me, kahit na negative yung situation mo, anong example na negative ang situation mo? Halimbawa, nabuko ka, hindi maganda yung pagkabuko mo, di ba? Paano ka gagamitin ng Diyos? Isa, sa akin isa, kasi merong bad news sa iyo, di ba?
So lahat ng radar nakaano sa iyo eh. Di ba? Ikaw ang sikat eh. So that is an opportunity to you. Nakikinig sila sa iyo kasi sikit kami, ginawa kang masama eh. Pero you have opportunity to share Jesus. Kahit isang caption lang na gano'n. So yung sinasabi niya. And then pangalawa, sabi niya, naranasan mo na bang pasalamatan ng Diyos sa iyong kalungkutan? Parang hindi, di ba? Parang nalulungkot ka nga, ba't ka pa ano? Ay, salamat sa Diyos, malungkot ako ngayon. parang hindi mo siya mabigyan ng feeling, di ba? Pero totoo po eh, when you are linked with God, kapag nalulungkot ka, naiisip mo yung ano eh, na tinitingnan ng Diyos yung reason mo bakit ka nalulungkot. Usually doon sa love person mo, di ba? Mas nagbibigay ng kalungkutan yung love person mo. Tama ba ako? Yung love person mo. Tama, di ba? So, nare-remind ka, ito yung love person mo, nalulungkot ka. And then, nandito si God, di ba? May mga times ba na yung lungkot mo, the same sa lungkot mo sa Panginoon? Yun po. You will discover na hindi pala totoo sa akin na minamahal ko ang Diyos ng buong aking pagkatao. Yung first 2 commandments, di ba? Love your God with all your heart, with all your soul, with all your might. And then pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Dito mo po marirealize, hindi ko pala talaga number 1 si God sa akin. It's a wake-up call. God, paano po kita talaga mamahalin na mas mahal kita kaysa nanay ko? Mas mahal kita kaysa asawa ko. It's a good wake-up call na makita mo yung reality na hindi mo pala ganun kamahal si God. Then you have opportunity, tama? God, tulungan mo po ako. I want you to be my number 1. Pangalawa lang po yung wife ko, pangalawa lang po yung nanay ko, pangalawa lang po yung business ko. It's a good thing. Kaya lang, ang mundo, sabi niya, luko-luko ka, no? Paano ako magpapasalamat sa nalulungkot nga? Pero hindi po. There is wisdom beyond that. Merong karunungan na pwede mong matutunan. Paano mo pasasalamatan ang Diyos na meron kang sakit? Siyempre, may sakit ka. I've been a missionary for 37 years old. Bigla ako nagka-cancer. Ang unang tanong ko, God, bakit mo inayaan to? Binigay ko sa yung buhay ko. Kung saan mo ko papuntahin, pupunta ako. Unang question. Pero saglit lang po yun. And then naisip ko na, meron kang purpose. Ngayon, anong nakikita ko po sa purpose na yun, kung bakit nagpapasalamat ako sa Diyos, nagkasakit ako, naging maingat ako. Na kahit birthday mo, tatanungin ko anong oras matatapos yan. Pag 10 o'clock yan, di ako pupunta. Kasi 9 o'clock, bedtime ko na. At nakikita yung pagkain ko, kahit ano lang yan, may konti akong carrots, may konti akong pipino, panlabang ko sa cancer cell kasi para hindi siya bumalik. Yung mga ganun ba? So I can thank God, even nung magkasakit ako, kasi nga, ginawa niya yun para lang para yung sarili ko. Kasi sa akin, alam mo, hindi lang yung feeling ko Batman eh. Alam mo yung jack of all trades, akala mo ba kaya ko lahat? Binago po ng Diyos yun. 9 o'clock, bedtime ko na yun. Kaya 9 o'clock, magte-text ka sa akin, off na yung phone ko noon. Naka-offline na ako noon. Mag-online ako noon after ko magbasa ng Bible in the morning. And then pagkain ko, kahit ano lang yan, kahit na isda lang yan, may mga side dish na kailangan ng body ko. Hindi ako naliligo ng past 12 noon. Natutunan ko po yon. Ang paligo from morning until noon time. Kasi nagligo ka ng afternoon, natatrap yung init dun sa loob, and then nagiging acidic yung environment mo sa loob. Yun ang cancer ko sa colon cancer. And so kalungkutan, sa kasakitan man, you can thank God kasi merong siyang reason kung bakit niya hinayaan daanan yon. And then paano tinanggap ni Jesus ang kanyang paghihirap? Tandaan nyo? Kaya niya lumaban, tama? Meron sa kapangyarihan, kaya niyang tumawag ng isang batalyon na angel sa langit eh. Pero hindi. Tinanggap niya with humility kasi meron siyang purpose yung pinag-aaralan natin. Ako, meron akong purpose din na sundin yung kagustuhan ng Diyos para sa inyo and even beyond. So, doon sa purpose na yon, kahit anong mangyari, patuloy ako doon.
So the same kay Jesus. Kahit anong gawin mo sa akin, kaya kung may plano ka mag-bus sa akin mamaya, bus ba tawag doon? O, mag-bus sa akin mamaya, di kita papansinin. Yung technique sa i-bully mo ako, hindi mo ako mabubuli. Kasi ang bully, kapag naapektuhan ako, tuwang-tuwa yun, di ba? So I will not allow you na ma-enjoy mo yung buhay ko. So hindi kita papatulan. And then Hebrew 12:4-6, hindi pa humahantong, samahan niyo ako, hindi pa umahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Di ba everyday meron tayong battle eh. Kaya lang, Pastor, hirap na ako. May tumulo na bang dugo sa'yo? Alam mo ibig sabihin, scientifically, kapag too much pain, emotional pain, physical pain, anumang klaseng pain, pag too much pain, di ba pag too much pain, iyak ka na, and then papawisan ka. Ang sabi ng scientist na hindi Christian na, yung tutulo sa yung pawis at luha, may bahid ng dugo. At naniwala po ako doon. Ito yung sinasabi ng Bible. Yung ganong klaseng hirap. Ganong klaseng hirap, pero sabi niya, ikaw ay nagtitiis pa rin. Kaya kung may dinadanas kang mahirap, sabi nga, alalahan niyo ito. Sabi niya, hindi pa nga dugo ang lumalabas. So, ibig sabihin, wala pa yan. Eh si Jesus nga, di ba? Higit pa yun. Eh di wala siyang kasalanan. Ikaw pa kaya, may kasalanan ka. Minsan dapat sa'yo, buti nga sa'yo yan. Parang gano'n, di ba? So, makakatulong sa'yo yon na makonvince mo, makomfort mo rin sarili mo. Verse 5, sabi niya, sabayan niyo ako, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob? Verse 6, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Pag anak ka ng Diyos, didisiplinahin ka talaga niya. At ang pagdidisiplina niya, mas malaki kaysa dun sa konti lang ang alam. Ikaw na maraming alam, mas malaki kang pananagutan, di ba? The same principle yung much is given, much is required. The same sa Panginoon yun. Kag leader ka, iba, mas malaking responsibility mo. Kapag Kristiyano ka, mas malaking responsibility mo kaysa dun sa iba. Para alalahanin mo, kaya ka didisiplina kasi anak ka ng Diyos, saka mahal ka niya. Sabi natin sa mga nanay, di ba, kapag hindi mo pinapalo yung anak mo yan sa masamang gawa niya, para mong tinutulak sa kamatayan yan. Kasi pag lumaki yan ng walang disiplina, saka mo pinalo, lagot ka. Delikado ka. And then 6, sabi niya, sapagkat, sabayan niyo ako, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itunuturing niyang anak. So kasama yan sa pagmamahal ng Diyos. 1 Peter 3:17, ulit. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali bang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo sa mundong ito, dahil sa kasamaan, magdudusa ka pa rin, di ba? Ngayon, ang principle mo, magdudusa din pala ako, di magdusa na ako doon sa tama. Sa tama, magdudusa ako. Sa mali, magdudusa ako kasi we are living in a fallen world, di ba? Di magdusa na ako sa paggawa ng tama. Diba? Yun na lang pipiliin mo. Kasi kahit anong choice mo, magdudusa ka pa rin. Kasi this is a fallen world. Walang perfection. Ang asawa mo, hindi perfecto yan. Magkakamali yan the same. Ang anak mo, hindi perfecto yan. Ikaw, hindi perfecto. So, piliin mo na lang yung tama para mas maging maganda. And then, harapin ang mundo ng may katapangan. Ipahayag si Kristo. Hindi paramihan ng alam. Itong mga magang pupunta rito, salamat sa Diyos, pero mayroong Bible study, pero kahit kwentuhan lang, isalin nyo sa kwentuhan niyong Panginoon. Isalin nyo parati siya. Sabi ng Panginoon, di ba, kung merong 2 o 3 tao, nagtipon na pinag-uusapan siya, nandun siya sa gitna ninyo. Imaginin mo yun. Pero kung pinag-uusapan nyo, kung sino-sino lang yan, pupunta ang Panginoon doon sa mga taong pinag-uusapan siya, di ba? Di, kung gusto nyo nandun ang Panginoon sa pag-usapan nyo siya, isalin nyo siya, di ba? Halimbawa, sabi niya, alam mo, napakasalbahe ng anak ko. Di ba? Paano may sisingin ng Panginoon? Ay, pagdasal mo lang siya, kaibigan. Sa Panginoon, walang imposible. Di pinasok mo, Panginoon, di nandun ang Panginoon sa gitna nyo. In everything, isama mo siya sa kwentuhan ninyo. So tayo po'y tumayo at manalangin.
Panginoong Yesus, salamat po muli sa katapatan mo po sa amin. Salamat po sa salita mo na ito nga po yung katotohanan po na tunay, nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan at kasiyahan po. At ito rin po yung salita mo ang nagbibigay daan para malaman namin yung daan para sa tagumpay. Lalo na po yung matagumpay na pamumuhay. At sa dami po ng mga tao, Panginoon, ay inuna mo kami, pinili mo po kami para maging influencer din po kami. Para kami rin po yung maging instrumento mo sa maraming taong nakapalibot po sa buhay po namin na hindi ka pa po kilala. Kaya salamat po, Diyos. Itong salita mo nga po ay alam po namin na ididikit mo sa puso't isipan po namin para magamit namin hindi lang po para sa sarili namin, kundi para sa ibang tao rin po. At salamat din po, Diyos, na muli ay makapag-observe po kami ng Holy Communion today para masunod po namin yung utos mo. Kaya samahan mo po kami, nawa o Diyos ay mangusap ka sa amin at tulungan mo po kami na siyasatin po namin ang aming mga sarili bago po kami mag-take ng communion para kung meron man po kaming nagawang kasalanan na hindi po namin nahingi ng tawad, bago po kami mag-take ng communion o Diyos, ay may hingi po namin ng tawad sa iyo ito. Salamat po, Diyos, sa biyaya mo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po upo.